po mga anak, nandito naman si Lola Becky. Share ko lang yung libro ko ulit. Chapter 10 na tayo. Chapter 10, no? Madam Scotch, yun ang title. Okay. Alaga siya ng nanay ko. Lunes hanggang Biyernes lang siya may caregiver. Pero nagkaroon ng problema si Madam Scotch. Yung likod niya ay madalas nang sumasakit. Kaya nangangailangan na siya ng weekend girl at ako ang napili. Mabait si Madam Scotch. Nagustuhan niya ako dahil ayokong tawagin siya sa first name niya. Ipinaliwanag ko sa kanya na sa Pilipinas nakasanayan naming igalang ang mga nakakatanda, lalo na kung sila ang amo namin. Kaya gusto ko siyang tawaging Madam bilang respeto. Mahilig uminom si Madam Scotch bago mag-dinner. Cocktail niya yun. Kahit bawal sa kanya dahil sa mga gamot na iniinom niya, hindi siya nagpapapigil. May problema rin siya sa mga anak niya. Madalas kong naririnig na nag-aaway sila sa telepono. Bihira siyang dalawin ng mga anak at kapag dumalaw naman, madalas humihingi ng pera kaya nagagalit siya. Mahirap siyang paliguan dahil sa problema sa nerves ng buong katawan niya. Kapag dumadapo ang tubig sa balat niya, sumisigaw siya sa sakit. Epekto raw yon ng shingles. Kaya mabilis at maingat ko siyang pinapaliguan. Kahit pagpapatuyo lang ng katawan gamit ang tuwalya, napapasigaw pa rin siya. Nakakaawa talaga. Okay. Masakit talaga pagka yung kahit hindi dampi lang ng tuwalya, masakit ng balat niya. Sa balat niya nararamdaman. But anyway, isang araw, nag-crave siya ng hotdog sandwich. Pinapunta niya ako sa pier na malapit sa bahay niya. Mga 10 minutong lakad lang. Sabi niya, $1.50 ang isa. Kaya binigyan niya ako ng $3 para tig-isa kami. Pagdating ko sa pier, laking gulat ko. Dahil tumaas na yung presyo, hindi niya alam, $2.50 na ang isa. So isa lang ang binili ko, pero humingi ako ng resibo. Pagbalik ko sa bahay, excited siyang kumain ng hotdog sandwich at root beer na may yelo. Tinanong niya ako kung nasaan ang sa akin. Sinabi ko na nasa kusina at kakainin ko mamaya, pero sa totoo lang, hinayaan ko siyang ubusin ang sandwich dahil bihira siyang magkaroon ng gana sa pagkain. Natuwa ako na naubos niya talaga. Pagkatapos niyang kumain, tinanong niya kung masarap. Doon ko na sinabi ang totoo, inabot ko ang sukli at ang resibo. Medyo sumama ang loob niya, pero nagsorry ako at pinaliwanag ko na mas mahalaga sa akin na siya ang makakain dahil mahina siyang kumain. Kahit masama ang loob niya, pinatawad niya ako at naging normal muli ang samahan namin. Okay. Minsan, tinawag niya ako at sinabi na marami siyang damit na gusto niyang itapon. Kung gusto ko raw, sa akin na lang. Sinabi ko na ipaalam muna sa mga anak. Anak niya, baka gusto pa nila. Pero pinilit niya akong itago ko raw. Pagbaba ko sa kwarto namin, tinawagan ko ang anak niya at sinabi ko ang tungkol sa mga damit. Natuwa ang anak. Tinanong niya kung may robe raw ba bang kasama sa mga damit. Sinabi ko meron. Pinacheck niya ang bulsa kung may susi at mayroon nga. Sinabi niya ay tago ko raw ang susi dahil importante yon. Nagpasalamat siya sa ginawa ko. Ngunit isang araw, tumawag ang nanay ko. Dinala raw si Madam Scotch sa ospital
matapos silang tumawag ng 911 dahil nagwawala siya at gustong tumalon sa balkonahe. Napigilan siya ng kapitbahay habang naghihintay ng paramedics. Nakitaan siya ng hindi maayos na pag-iisip kaya dinala siya sa mental hospital. Umuwi ang nanay ko dahil sinabi ng anak na sila na ang bahala. Kinabukasan, tinawagan ako ng isa niyang anak at sinabing dalawin ko raw ang kanilang ina dahil hinahanap niya ako. Pumunta ako sa ospital at nagpakilala bilang caregiver niya. Pinapasok nila ako sa waiting room. Dinala siya ng aide na naka-wheelchair na may belt. Sabi ng aide, kailangan daw yon para hindi siya makatakas. Nang maiwan kaming dalawa, umiiyak si Madam Scotch at tuwang-tuwa na dinala ko siya. Sinabi niya na itakas ko raw siya. Ipinaliwanag ko na wala akong karapatang gawin yon dahil caregiver lang ako at inutusan lang ako ng anak niya na dalawin siya. Sumisigaw siya na hinalay daw siya habang pinapaliguan doon. Sabi ko na hindi nila pwedeng gawin yon dahil may kamera naman sa ospital. Dahil sa karamdaman niya sa nerves at sa sakit na nararamdaman niya, inisip niya na may masamang ginagawa sa kanya. Yun. Tinawagan ko ang anak para i-report ang nangyari. Sinabi ng anak na nakausap na raw niya ang doktor. May mental problem daw ang kanyang ina na dulot ng kombinasyon ng mga gamot at pag-inom ng alak. Sinabi ng anak na babalitaan nila kami kung makakauwi na siya. Yan. Inilagay siya sa nursing home muna kasi inobserbahan siya. Kasi nga nagkaroon ng mental problem. Kasi kombinasyon nga ng kanyang mga gamot na matataas na gamot tapos umiinom pa rin. Ayaw magpapigil Kahit ano explanation mo sa kanya, hindi siya nakikinig. Okay, tapusin ko. Lumipas ang 1 buwan, tumawag ang anak at binalita na pumanaw na si Madam Scotch dahil inatake sa puso. Pagkalipas ng 2 buwan, tumawag muli ang anak at sinabi na may matatanggap daw akong cheque dahil minahal daw ako ng kanyang ina, nagpasalamat ako. Hindi na kami nagkita o nag-usap muli pagkatapos nun. Isang araw dumating ang cheque. $2,000. Praise the Lord sa blessings. Totoo yun. Hindi ko ina-expect yun. Kasi kala ko, nung namatay na yung matanda, goodbye na. But, meron talagang iba na pamilya na talagang pinahalagahan nila yung serbisyong binigay mo. Meron namang iba na dahil sweldado ka, sapat na yon sa kanila na nasweldohan kanila. Iba-iba. Okay, pagninilay, reflection. Sa karanasang iyon, muli kong napatunayan na ang pagiging mabuti at tapat sa trabaho ay may kapalit, kahit hindi mo ito hinihintay. Hindi ko minahal si Madam Scotch dahil may kapalit. Ginawa ko lang ang trabaho ko ng may respeto at malasakit. Tulad ng gusto kong gawin sa akin kung ako ang nasa kalagayan niya. Kumaga, di ba, kung ano yung tinanim mo, yun din ang anihin mo, di ba? Yun nga, laging sinasabi ng mga matatanda sa akin na dahil nga daw sa kabutihan ng aking puso sa pag-aalaga sa kanila, na alam nila na pagtanda ko daw, makakatagpo din daw ko ng caregiver na mag-aalaga sa akin na matino. Sabi ko, hindi ko kayang kumuha ng caregiver. Anyway, at least maganda yung wish nila sa akin. Natuto rin ako. Ngunit sa huli, ang kabutihan pala ay bumabalik sa parang hindi mo inaasahan. Natuto rin ako na ang matatanda ay parang mga bata rin. May sakit, may lungkot, may galit, at may takot. Minsan ang kanilang ugali ay hindi dahil masama sila, kundi dahil sa sakit na dinadala nila sa katawan.
Naging mabigat sa puso ko ang mga huling nangyari sa kanya, lalo na nang marinig kong nahirapan siya sa kanyang kalagayan. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataong maalagaan siya at maipadama sa kanya ang respeto at pag-aaruga. Ang biyayang natanggap ko pagkatapos ng kanyang pagpanaw ay hindi lamang pera. Hindi patunay na may mga taong marunong magpahalaga sa kabutihang pinakita mo. At doon ko naisip, kapag ginagawa mo ang tama, nakikita ng Diyos, kahit hindi man makita ng ibang tao. Ito, sa akin, ang importante, totoo ako sa serbisyo ko. Hindi ako nag-expect talaga ng kahit ano. I mean, honestly, marami akong kilala na lagi sasabihin, "Uy, naku, bigyan ka ng ano niyan, mana." No, I don't. Hindi ako nag-iisip ng ganun. Bahala na ang Diyos kung anong ibibigay niya sa akin. Pero never ako nag-expect. Ang importante sa akin, nagampanan ko yung trabaho ko. At hindi sila nanghinayang sa pinasweldo nila sa akin. Yun lang yun. Kaya, yun nga, re-respetuhin lang natin sila at alagaan lang sila ng maayos. Kahit anong mga naging sitwasyon, ipakita mo pa rin na talagang totoo ka sa iyong pagiging caregiver. Siyempre, sinusweldohan ka naman di masaya ka na dapat. Pero huwag ka nang mag-expect ng kahit ano. Dapat ganun ang ating mindset. Huwag tayong mag-expect ng kahit anong. Kasi nga dito sa Amerika, uso yan mga mana-mana. Swerte ka kung talagang bibigyan ka, di ba? Ibig sabihin, ginusto ng Diyos mangyari yon. Pero huwag kang mag-expect palagi. Pag nagtatrabaho ka, ang pinaka-importante, respetuhin mo ang alaga mo, ang trabaho mo, ang sarili mo, at makontento ka sa binabayad sa'yo. Okay? Yun lang mga anak. Chapter 11. Oh Rosie, oh Rosie. Abangan. Thank you. Maraming salamat. Bye. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig.